Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Major Services Officer Candidate Course Joint Graduation Ceremony sa Tejeros Hall sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City nitong Biyernes. Bahagi pa rin ito ng suporta ng administrasyon sa pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ngayong taon mahigit 600 ang mga magsisipagtapos. 361 mga kadete mula sa Philippine Army o PA Katarakian Class 61 2024. 173 mga kadete mula sa Philippine Air Force o PAF Sigmandigan Class 2024 at 75 mga kadete mula sa Philippine Navy or PN Mangisalakan Class 42 2024. Sa seremonya, pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang top 4 students mula sa iba't ibang Officer Candidate Schools o OCS. Ipinresinta rin nito ang mga diploma sa class president ng bawat class. Pakinggan natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Your graduation day today signifies the culmination of your determination, sacrifice, and hard work to overcome the challenges of becoming an officer of the Armed Forces of the Philippines. This marks the beginning of your role to ensure the defense of our nation and the safety of all Filipinos. As I stand before you here today, I am very proud to know that the future of our nation's defense and peace lies in capable and honorable hands. Ngunit bago natin bigyang pugay ang mga nagsitapos, kilalanin muna natin ang mga tahimik ngunit matatag na taga-suporta na laging nasa likod ng kanilang tagumpay. Sa pamilya at mahal sa buhay ng ating mga nagsipagtapos, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsusuporta sa inyong mga anak. We also remember the trainers, the mentors who guided all of these graduates on their journey towards becoming officers of the major services of the AFP. The lessons and guidance that you have provided will be the light in the challenges that lie ahead before these new officers. To our awardees, congratulations on your achievements and thank you for being an inspiration to your fellow officer candidates. May these awards encourage you to excel in your duties and become even more dedicated to serving our beloved Philippines. Your achievements and success are your contributions to nation building. Let this be your guiding principle as you step forward. In the face of evolving threats and modern warfare, innovation, technical expertise, and leadership
rooted in service, will be your most powerful weapons. To all the members of the AFP, be assured that this administration remains committed to transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. This transformation begins with investing in our people, in their talents, the specialists, the leaders who will bridge the gap between tradition and innovation. We will modernize your equipment, enhance your training programs, ensure that you are equipped to face challenges not just of today, but also of the future. Because together, we build an AFP that will stand as a beacon of strength, of alliance, resilience, and technological excellence. Lagi natin alalahanin na ang bawat hamon ay bahagi ng mas dakilang layunin. Sa bawat hakbang, ang inyong serbisyo ay hindi lamang tungkulin. Ito ay panata para sa bayan. Isang handog para sa bawat Pilipino na umaasa sa inyong husay, tapang, dangal, at malasakit. To the Philippine Army Class, Katarikayan. Philippine Navy Class, Mangisalakan. Ang pahirap ng pahirap makahanap ng class dahil naunahan na kayong lahat. But you are showing very good imagination with all of this. Air Force Class, Sigmandigan. Maligayang pagtatapos sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtanggap sa hamong makapagsilbi sa ating minamahal na Pilipinas. Saan man kayong maitalaga, naway maglingkod kayo ng may kahusayan, katapatan at karangalan. Together, through solidarity and purpose, we will create a stronger, safer, and more prosperous bagong Pilipinas. Muli, binabati ko kayong lahat at naway magkaroon tayo ng masaya at mapayapang Pasko at bagong taon. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Congratulations. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas malakasang operasyon laban sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS sa bansa. Inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine Anti-Organized Crime Commission o PAOK, Philippine National Police o PNP at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na paigtingin ang kanilang pagsugpo sa POGO na patuloy sa operasyon sa kabila ng pagbaban ng Pilipinas. Nais ng Pangulo na magkaroon sila ng maraming operasyon kahit ito man ay maliit o malaking operasyon. Hiningi naman ni Pangulong Marcos ang tulong ng mga lokal na pamahalaan para matukoy ang mga iligal na aktibidad sa kanilang mga nasasakupan, lalo na ang POGO. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang maisagawa ng mapayapa ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Marcos, ang eleksyon ang susi sa kapayapaan sa Mindanao. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa isinagawang Second Joint National Peace and Order Council o NPOC, Regional Peace and Order Council o RPOC's meeting for 2024 sa Campo Crame. Samantala, una nang nagbayag si Pangulong Marcos ng tiwala para sa malinis, tapat at maayos na halalan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
World Bank binigyang diin ang mahalagang papel ng lokal na mga pamahalaan sa pagsusulong ng human capital. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Binigyan diin ng World Bank ang mahalagang papel ng local government units sa pagsusulong ng human capital sa pamamagitan ng programa sa kalusugan, nutrisyon at early childhood. Ayon sa World Bank, importante ito sa hangarin ng Pilipinas na maging isang middle-class country pagsapit ng 2040. Ayon kay Zafermo Safoglu, Country Director ng World Bank para sa Pilipinas, Malaysia at Brunei Darussalam, dapat simula ng maaga ang pag-i-invest sa human capital. Bagamat patuloy ang pagsusumikap upang palakasin ang kakayahan ng mga LGUs na nanatili pa ring hamon ang pagbibigay ng sapat na serbisyo para sa pag-unlad. Kabilang sa suliranin ang kakulangan ng mga manggagawang nakatuon sa early childhood care. Upang tugunan ang problemang ito, inirekomenda ng World Bank ang malawakang reforma tulad ng pagresolba sa kakulangan ng manggagawa na siya magpapalakas ng kakayahan ng mga LGUs at pagbibigay ng mas maayos na pagsasanay, kompensasyon at insentibo para sa mga nagtatrabaho sa early childhood. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senadora Pia Cayetano tinutulan ang pagtatanggal ng subsidiya ng pamahalaan para sa PhilHealth sa taong 2025. Narito si Nympha Asuncion. Mariing tinutulan ni Senadora Pia Cayetano na tinanggal ang subsidiya ng gobyerno para sa PhilHealth sa taong 2025 sa ilalim ng inaprobahang ng Kongreso na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Cayetano, ang hakbang na ito ay direktang sumasalungat sa mga umiiral na batas sa sin tax at panta sa pagpapatuloy ng benepisyo ng PhilHealth para sa mga indirect contributors ito. Kabilang na anya sa mga nilalabag nitong batas ang National Internal Revenue Code kung saan nakasaad na 80% ng revenue mula sa tax sa mga produktong tabako at sugar-sweetened beverages ay dapat ilaan sa PhilHealth upang mapondohan ang Universal Healthcare Act. Binigyang diin ni Cayetano na kailangan pa rin ilaan ng direkta sa PhilHealth ang earmark revenues sa itinatakda ng mga sin tax law. Gitang senadora, bagamat mahalagang issue rin ang pagkakaroon ng malaking excess fund ng PhilHealth, ay dapat hiwalay itong tugunan. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pagpapanatili ng pondo para sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa 2025, welcome sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Marian Bastasa sa balita. Ikinalugod ng Department of Social Welfare and Development ang patuloy na implementasyon ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP para sa susunod na taon. Ito matapos na aprubahan ng Bicameral Conference Committee ang pagpapanatili ng pondo para sa AKAP sa ilalim ng panukalang 2025 National Budget. Ayon kay DSWD spokesperson ASEC Erin Dumlao, nangangahulugan ito na patuloy na mapapalawak pa ang programa at mapapakinabangan ng mas maraming low-income earners. Nagpasalamat din ito sa mga mambabata sa patuloy na suporta sa mga programang ipinatutupad ng DSWD. Sa inaprubahan ng BICA, maabot sa 26 billion ang pondong mailalaan sa programa mula sa proposed 2025 National Budget. Mula naman ang simulan ng DSWD ang AKAP, noong Enero ay aabot na sa mahigit 4 na milyong near-poor Filipinos ang nakinabang sa programa at nakatanggap ng one-time cash assistance. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Contempt order kay Cassie Ong, Tony Yang at iba pa, inalis na ng Quad Committee. Magbabalita si Kathleen Forbes.
Sa huling pagdinig ng Quad Committee ngayong taon ay tuluyan na rin inalis ang contempt order sa ilang personalidad. Sa motion ni Co-Chair Joseph Stephen Paduano, nilift ang contempt order kay Cassandra Ong, incorporator at kinatawan ng Pogo na Whirlwind Corporation at Lucky South 99. Sa pagsusuri ng medical services ng Kamara, lumalabas na may sakit si Ong. Punso dito makakalayo na siya mula sa detention sa Correctional Institution for Women. Inalis na rin ang contempt order laban kay dating Bamban Mayor Alice Guo o Guo Waping na nakadetine na ngayon dahil sa kinakaharap na kaso. Maging ang contempt kay Tony Yang na nakakonfine sa ospital sa Taguig ay binawi na rin ng komite. Sa diwa ng Pasko ay inalis na rin ang contempt laban kay Police Major Leo Laraga na nagsilbi ng search warrant sa selda ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa. Ayon naman kay Lead Chair Robert A. Subarros, hindi pa rin aalisin ng komite ang contempt at arrest order laban naman kay dating Secretary Harry Roque. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP nagsumite ng plano para suyurin ang 6 na kilometrong danger zone sa paligid ng Bulkang Canlaon. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala. Nagsumiti na ng plano ang Philippine National Police para suyurin ang 6-kilometer danger zone sa paligid ng Bulkang Canlaon. Ito ay para ilikas sa mga nalalabing residente sa paligid ng bulkan na ay umalis na kanilang mga tahanan sa takot na malimas sa kanilang mga ari-arian. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ipatutupad din ng PNP ang no human activity sa loob ng 6-kilometer danger zone. Gayunman sinabi ng NDRRMC na papayagan lamang ang mga residente na mabisita kanilang mga taniman sa umaga, subalit kinakailangan nilang bumalik sa mga evacuation area sa gabi. Samantala, iniulat din ng NDRRMC na humiling na ang Task Force Canlaon sa National Interagency Coordinating Cell na karagdagang supply ng ayuda para ipamahagi sa mga apektadong residente dahil sa nagkukulang na ito. J. Martagal, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pamahalaan at pribadong sektor sanibuwersa sa kampanya kontra fake news. Magulat si Kit Pilutin. Nagsanib puwersa ang gobyerno at pribadong sektor sa paglaban sa fake news. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office o PCO, isa-isang hinimay ng mga state media ang iba't ibang klase ng fake news at disinformation sa internet tulad ng AI-generated at deepfake videos, pictures at news articles. Sa tulong ng pribadong sektor, tinalakay ang iba't ibang hakbang sa pagbeberipika ng mga impormasyon, videos at mga larawan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya. Sa isang workshop, sinanay ang mga state media kung paano madedetermina ang isang fake news at kung paano ito maitatama. Ayon kay PCO Director Faith Digia, isang misyon sa lipunan na magtutulong-tulong tungo sa matagumpay na misyon laban sa fake news. We have also underscored the need for collective action and shaping a nation of critical thinkers who prioritize the truth and responsibility in information sharing. Yan ang tinig ni PCO Director Faith Digia. Para sa PBS News, Kate Pilutin, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine Ports Authority o PPA nagpaalala sa publiko na agahan ang pagpapadala ng Balikbayan Box ngayong Kapaskuhan. May report si Michael Rogas. Nagpaalala ang Philippine Port Authority sa publiko na planuhin ng maaga ang pagpapadala ng Balikbayan Box lalo na ngayong Kapaskuhan. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, mainam na ipadala ito ng mas maaga para masigurong matatanggap agad ng kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Paliwanag ni Santiago, inaasahan na kasing mataas ang volume o dami ng mga ipinapadala ngayong holiday season, kaya mahalagang ipadala ito upang maiwasan ang anumang abala. Tuwing regular na araw ay nasa 45 araw ang itinatagal bago makarating sa bansa. Pero dahil holiday season ay asahan na mas matatagalan pa ito at posibleng umabot pa ng Pebrero bago matanggap ng kanilang mga mahal sa buhay. Payo pa ni Santiago, makipag-ugnayan sa mga lehitimong freight forwarders
para sa mga update ng kanilang mga ipinapadala. Nagbabala rin ito sa publiko na huwag maniniwala sa mga text o tawag na nagsasabing may kailangang bayaran para mapabilis ang paglalabas ng kanilang mga balikbayan box. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 2024 Katagwan Run for Life sponsors nakalikom ng mahigit 4 na milyong piso bilang suporta sa mga chronic kidney disease patients ng Mountain Province. Si Arlene Fagian sa report. Nakaurno iti nasurok 4 milyon na piso kan in-kind donation dagiti donors kan sponsors iti naangay nga 2024 Kataguan Run for Life. Iti katad kan donasyon kat naitad kadagiti beneficiaryo kakaro dagiti dialysis patient nga CKD. Ti okasyon kat nang rugi babaw iti motorcade manipod open gym iti Bontok. Agturong daytoy iti Kalimbatawa Eco Park itutukan Surbaoko Mountain Province nga isuti nakaangayan iti programa. Iti biyang dagiti organizer a pamilya ni Maximo B. Dalug Foundation Incorporated, inibkas ni Congressman Maximo Y. Dalug Jr. iti naimpuswan na panagyaman na iti kinaparabor. Ngayon pakita dagiti amin nga nagdonar, nag-sponsor, amin nga nag-organisa kan komunidad anang pabaligi iti nasaw nga Kataguan Run for Life. Nayawat karud iti gatad nga 4,264,000 pesos kadagiti dialysis patient organization iti Mountain Province tapno makatulong daytoy kadakwada. Manipod iti Bontok, Arlene Fagian para iti RP World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Mahigit 1,400 agrarian reform beneficiaries ng Cordillera Administrative Region o CAR nagbenepisyo mula sa New Agrarian Emancipation Act. May ulad si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasurok 1,400 nga agrarian reform beneficiaries iti Cordillera Administrative Region iti nagdumar iti New Agrarian Emancipation Act kalpasan nga imawat dagito iti Certificate of Condonation and Release of Mortgage wano kokrom kabayatan iti region-wide distribution iti Department of Agrarian Reform iti December 6, 2024 sa Jekalinga Sports Center. 915 kadagitoy ket benepisyaryo manipot ti probinsya Akalinga nga isu iti kaduan bayat ana benepisyaran iti 238 ARBs iti Ifugao, 211 ti Apayao, 21 ti Abra ken Benguet, ken 15 iti Mountain Province. Dagop ang nasurok 80 million pesos ti gatad ang nakondon uno bayadan iti gobyerno manipot iti nasurok 1,300 hectares at altalunan dagiti ARBs iti entero a rehiyon. Sigon kini Regional Director Samuel Solomero iti Darcar, tinasao nga Certificate of Condonation iti mangpanagnek ngawan iti bayadan dagiti ARBs karaman principal, interest, penalties ken surcharges ang naka-attach ijay daga at altalunan da manipot iti Comprehensive Agrarian Reform Program MONOCARP iti ahensya. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Kahandaan sa pagtugon sa pangangailangan sa serbisyong medikal ng publiko ngayong panahon ng Kapaskuhan, tiniyak ng Region 1 Medical Center. Code White umiiral na sa mga pagamutan. Si Roel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Akataryala sa Region 1 Medical Center o R1MC at Syudad de Dagupan para ad aray insidente yan nayari nagawa at selebrasyon na Pasko tambalong taon. Jad programan kapihan sa DOH in palapag ng R1MC Medical Specialist to Dr. Dino Manzano yan ang lapula ng December 9 akatakilay Code White at Intiron Hospital da. Lapod saya, amin niya resident doctors, nabitan ospital, tan-ari consultants dan walay loob at 24/7 niya on call. Untan tumat,
Akataryalay Health Emergency Response Team da yaman asikaso od saray awiton Adwaran Emergency Room na Region 1 Medical Center. Kaiba met ya akapreparala so are gamit ya kailangan para ed panagdinis na sugat na are biktima na paputok. Nan imbanag ya taon sa Region 1 Medical Center at akapantala na 34 biktima na paputok. Manlalapod RP Dagupan, Shaxi Rovalde Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel de Guzman. Corn germplasm utilization through Advanced Research and Development o SEAGUARD program ng Department of Agriculture o DA, layuning tugunan ang tumataas na demand sa corn production. Ang detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Nilalayan ang corn germplasm utilization through Advanced Research and Development o SEAGUARD program ng Department of Agriculture na mapaunlad ang sektor ng maisan sa bansa at matugunan ang tumataas na demand sa corn production ayon kay Binibining Jane Vanessa Yamido, Farm Superintendent 2 ng Lipa Agricultural Research Experiment Station. Sa usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas Lucena ngayong Disyembre 13, sinabi ni Yamido na hangarin din ang programa na mangolekta, magtago, magparami at magpabuti ng variety ng mais upang mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Idinagdag pa ni Yamido, dinedevelop din sa ilalim ng programa ang open-pollinated varieties mula sa tradisyonal na mais na nagre-resulta naman sa mga binhi na mayroong mataas na drought tolerance at pest resistance upang masiguro ang maganda at sustainableng produksyon ng mais. Paliwanag din ni Yamido, mahalagang mapaunlad ang produksyon ng yellow corn varieties lalo na sa Calabarzon dahilan sa tumataas na demand para rito sa rehiyon. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. Puerto Princesa Underground River o PPUR ipinagdiwang ang ika-25 taong pagkakadeklara nito bilang UNESCO World Heritage Site. Si Gudi Sarsagat ng RP Palawan sa balita. Ing silibra sa syudad ang Puerto Princesa ang ika-25 dagon ang Puerto Princesa Underground River o PPUR bilang UNESCO World Heritage Site dading bulan nga diya ang Disyembre. Ing kumpirma PPUR Paso Elizabeth Maclang nga importante para inang dimduman ang naging deklarasyon nga diya ang PPUR tinged ing papainit idiya ang katuyuan nga mas masikaso gusto ang parke para sa madarason pang mga henerasyon. Dading dagon na diya makuntana ay milima sanda ka personalidad nga ing dawatan ipagkilala nga matutumod nga nakabibilig nga mga stakeholders si ang pamosong underground river sa syudad. Kabilang sa ing paabutan idinged-tinged sa andang mga kontribusyon para sa parke ay sanda Attorney Griselda Jerty Mayo Anda sa anang environmental advocates. Dating miyembro ng Konseho Matthew Mendoza nga mamang mibuat para magkatiner i-Presidential Proclamation 816 na mamang PPUR Day. Pangatlo sa ingtawan pagkilala ay si Romeo Camacho bilang miyembro ang Protection Area Management Board of PAMBI at si June Tafalla, igpanglima ay si Teresita E.C. Austria nga maman ang panghuna sa pagpundar mga proyekto kabilang ang Sabang Ferry Multipurpose Cooperative. Ing buwat ang naging selebrasyon nga diya sa Princesa Garden Island Resort nga ing pangunan PPUR Paso Elizabeth Maclang, Mayor Lucille Bayron at mga opisyal nga aga kakasakop sa parke. Alindigay sa Puerto Princesa City, Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gudi Sarsagat. Philippine Statistics Authority o PSA Samar kinilala ang top 10 outstanding local civil registry offices o LCROS sa probinsya para sa taong 2024. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Sa gindumara nga year-end assessment ug strategic planning workshop
para sa Birth Registration Assistance Project ug Philippine Identification System Focal Persons ginkilala sa Philippine Statistics Authority PSA Summer ang top 10 local civil registry offices LCROs tungod sa era outstanding performance yan ang tuig 2024. Ang awarded LCROs mao ang San Jorge, Calbayog City, Villarreal, San Jose de Buan, Santa Margarita, Paranas, Basay, Pagsanghan, Santa Rita ug Catbalogan City. Sa nasabing nga pagkilala, napakita ang komitibo ang lokal nga mga opisina sa pagpauswag sa mga serbisyo sa birth registration ng pagsiguro sa mas maupay nga access sa mga residente sa civil registration documents. Gintagan doon sa PSA ang importansya sa padayon nga kolaborasyon sa pagpauswag sa pagpadangat mga serbisyo sa gobyerno ng pagsiguro sa epesyente nga pagpatuman National Identification System sa probinsya. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Surigao del Sur Philippine National Police o PNP nakalatag na ang deployment plan kaugnay sa pagdiriwang ng Kapaskuhan hanggang sa bagong taon. Mag-uulad si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nakahanay na ang deployment plan sa Surigao del Sur Police Provincial Office alang nining pagsaulog sa Pasko hangtod na sa pagsugat sa bagong tuig. Kinang gipamahayag ni Police Colonel Harry Domingo, Provincial Director. Sumala pa niya nga gipahimutang na ang mga kapulisan sa mga lugar kung diin ubay-ubay ang mga tao sama sa mga simbahan, mga parks, terminals, commercial centers, tourist destinations ug mga nag-unang kadalanan. Dugang pa ni Colonel Domingo nga sa kasamtangan naghulat na lamang sila sa dugang nga direktiba gikan sa PNP headquarters ilabi na kalabot sa indiscriminate firing. Kalabot gihapon sa seguridad, wala na itugot nga mag-file sa ilang leave of absence ang kapulisan sugod sa Disyembre 15. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Gun-free at peace-centered community itinuturing na malaking tagumpay ng 1101st Brigade. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Masihing pagmatuyo sa 1101st Infantry Karandilan Brigade asupay kakanapan pa ang mga kauman na iba na barangay hikapamong gun-free iban peace-centered community. Hapag-asabo sa ika-unong tahon anniversary sina sila piagabansag sa 1101st Brigade in suno-suno mga barangay amon kaya pamong gun-free iban peace-centered community lamudun hayni in barangay Lunggang, Hamaymbung, iban kawahan tagdua barangay Sabhaparang amon kaya pamong gun-free. Habihaon na kaya pamong nabilang gun-free community in municipality Sinsiasi iban pandami hababaan pa isab sin 104th Battalion hain na masinila piag mamatuyuan na mauruli na pakanya barangay Haparang iban na Maybong hasupay sab hambuk-hambuk kilahon na bilang gun-free community. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Dionela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.